Ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan na nakatago sa pambansang kagubatan, kilala bilang Puok ng Dilim, umusbong ang isang kwento ng kababalaghan na nagmistulang naglalaro sa mga puso ng mga taong naninirahan doon. Sa gitna ng kabundukan, kung saan ang katahimikan at kagubatan ang nagpapalibot sa bayan, may isang lumang mansyon na siyang sentro ng misteryo. Tinatawag itong bahay ng alingaw-ngaw ng mga lokal na residente, at isinasaad ng mga kwento sa bayan na ang lugar na ito ay kinatatakutan at ikinakahiya ng mga tao. Ang bahay ng alingaw-ngaw ay naglalarawan ng isang malungkot na kwento mula sa nakaraan. Ayon sa mga nagsasalaysay, isang pamilya ang nanirahan doon noong mga dekada nakalipas. Ang pamilyang ito ay nagtataglay ng masalimuot na kasaysayan. May isang kakaibang babae na kasapi sa pamilya na hindi kilala ng mga taga-bayan. Siya ay nakakulong sa madilim na silong ng bahay at hindi kinikilala ng mga tagapag-alaga. Ang mga kwento tungkol sa babae na iyon ay mistulang naglalaro sa isipan ng mga lokal. Sinasabi nilang madalas na marinig ang kakaibang mga hiyaw at alingaw-ngaw mula sa bahay ng alingaw-ngaw, lalo na sa mga oras ng kalaliman. May mga nagsasabi na naririnig nila ang malakas na hagekek ng babae mula sa loob ng bahay, isang hagekek na may kakaibang lungkot at pangungulila. Ngunit ito ay hindi lamang basta mga ingay at alingaw-ngaw ang kinatatakutan ng mga tao sa bayan. May mga naglalakbay na nagpapahayag na nakakakita sila ng malaking anino ng babae sa ilalim ng puno ng balete malapit sa bahay. Minsan, sinasabi rin nilang nakakarinig sila ng mga hakbang na tila naglalakad papunta sa kanilang direksyon habang sila'y naglalakbay sa madilim na kagubatan. Isang hating gabi, nagtapos ang malakas na ulan at sumiklab ang malakas na bagyong dumaan sa bayan. Napagpasyahan ng isang grupo ng mga kabataan na gawing kwentuhan ang bahay ng alingaw-ngaw, upang saksihan ng kanilang sariling mga mata ang misteryo na bumabalot dito. Nagdala sila ng mga kandila, flashlight, at kanilang mga tapang upang tahakin ang dilim na gubat patungo sa bahay na itinuturing na sumpa ng bayan. Habang sila'y naglalakbay patungo sa kakahuyan na nagbibigay daan papunta sa bahay ng alingaw-ngaw, nararamdaman nila ang kakaibang lamig na bumabalot sa kanilang katawan. Ang mga galang dagat ng kagubatan ay tila nangaakit sa kanila, nagdadala ng nakakakilabot na kakaibang presensya. Ngunit bagamat ito ay nagdadala ng pangamba, hindi ito nagbigay daan sa kanilang tapang. Nang makarating sila sa harap ng bahay, nagdulot ng malamig na kaba sa kanilang mga puso ang makita ang lumang mansyon na tila'y naghihintay ng kanilang pagdating. May nakapansin ng isang malambot na ilaw mula sa loob ng bahay, isang palatandaan na nagpatibok ng mas mabilis ang kanilang mga puso. Hindi nila alam kung sino o ano ang nagdadala ng liwanag sa loob ng bahay, ngunit ito'y naging dagdag na misteryo sa kanilang eksplorasyon. Sa pagpasok ng grupo sa loob ng bahay, nararamdaman nila ang nakakakilabot na kakaibang atmosfera. Ang kwarto ay puno ng mga lumang larawan na tila nagbabalik sa nakaraan. May isang malaking piano sa gitna ng silong, at ito'y nagdudulot ng hiwaga sa kaharian ng kababalaghan. Bumukas ang pinto ng silong, at tila ba may isang hangin ng hiwaga na sumalubong sa kanilang pagpasok. Nagsalita ang isa sa mga kabataan, napakatahimik ng lugar na ito. Nasaan na ba yung alingaw-ngaw na naririnig natin? Biglang tumugtog ang piano ng mag-isa. Ang mga kandila ay biglang nagliyab, at ang mga larawan sa pader ay tila kumikilos na parang buhay. Ang grupo ay napako sa kanilang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa dilim ng bahay, unti-unti nang lumitaw ang anino ng isang babae. May mata itong parang daluyong ng buhay at kutis na napapalingon sa naglalakbay na grupo. Ang kakaibang kababawan ng mata nito at pag-iling ay nagdudulot ng malalim na takot sa kanilang mga puso. Bumagsak ang mga kandila, at biglang nagdilim ang buong silong. Ang mga pintuan at bintana ay nag-ugatang bigla, at ang malakas na alingaw-ngaw ng babae ang bumabalot sa buong lugar. Ang grupo ay nagtagumpay na makatakas mula sa bahay ng alingaw-ngaw, ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nagdulot sa kanilang mga puso ng pangamba na hindi kayang mabura ng panahon. Ang pagsasalaysay ng kwento tungkol sa bahay ng alingaw-ngaw ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang kwentong ito ay nagdulot ng takot sa puso ng bawat mamamayan, at ang mansyon na itinuturing na sumpa ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa bawat gabi, ang bayan ay bumabalot ng misteryo at kababalaghan.
Minsan, naririnig ang malakas na hiyaw ng babae mula sa madilim na kagubatan, at ang mga kabataan ay nagkakatuwaan na binubulong ang pangalan ni Alingawngaw para magdulot ng pangamba sa kanilang mga kasamahan. Subalit, sa kabila ng takot na inuugma sa kwento ng bahay ng Alingawngaw, isang araw ay nagkaroon ng bagong pamilya na naglipat sa bayan. Ang kanilang anak na babae, isang masigla at maligayang bata na may pangalan na si Amara, ay walang pakialam sa mga misteryo at kwentong naglalaro sa bayan. Isang araw, habang naglalakad si Amara sa kagubatan patungo sa kanyang paaralan, napagtanto niyang nakatuntong na siya sa may harap ng bahay ng Alingawngaw. Hindi niya naisip ang mga kwento ng takot na bumabalot dito, at sa halip ay naakit siyang pasukin ang lumang mansyon. Sa pagpasok ni Amara, hindi niya namalayan na nag-iba na ang atmosfera sa bahay. Naririnig niya ang malamig na melodya ng isang piano, at ang mga larawan sa pader ay naglalaro na parang buhay. Sa gitna ng mga tagpo ng misteryo, hindi napigil ang magsalita ni Amara, "Magandang hapon po. Sino po kayo?" Biglang tumigil ang piano at nagliyab ang mga kandila. Ang bahay ay nagbigay daan sa isang kakaibang kagandahan ng liwanag, at lumitaw sa harap ni Amara ang anino ng babae. Ngunit sa kakaibang pagkakataon na ito, ang babae ay tila'y nagdadala ng malamig na hangin na puno ng kabutihan at pag-ibig. Ang babae ay ngumiti kay Amara at sumagot, "Ako'y si Elena, isang diwata ng kaharian ng mga espiritu. Ang aking pag-ibig sa musika ang nagdadala ng kaharian ng liwanag sa bahay ng Alingawngaw." Sa oras na iyon, nagbukas ang mga pinto ng bahay, at ang kagubatan ay nagbigay daan sa magandang tanawin ng kaharian ng mga diwata. Ang mga puno ay nagbibigay buhay, at ang mga bulaklak ay sumasayaw sa alon ng hangin. Ang bahay ng Alingawngaw ay naging isang lugar ng kaharian ng mga diwata, kung saan ang pag-ibig at kagandahan ang nagdadala ng liwanag sa madilim na kagubatan. Nakatayo si Amara, na puno ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya itinakda upang makita ang totoong kagandahan ng bahay ng Alingawngaw, ngunit sa kanyang pag-iral ay nagdulot ito ng pag-asa at kagalakan sa buong bayan. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni Amara ay kumalat sa buong bayan. Ang misteryo at takot na itinanim ng mga kwento ng Alingawngaw ay tila'y nawala, at ang bayan ay bumabalot ng lihim na ligaya. Ang bahay ng Alingawngaw ay naging isang puok ng kaharian ng mga diwata, at ang kaharian na ito ay nagdudulot ng kahulugan at kasiyahan sa mga puso ng mga taga-bayan. Sa kabila ng pag-usbong ng lihim na kagandahan, nananatili pa rin ang misteryo ng bahay ng Alingawngaw sa puso ng mga taong naninirahan sa bayan ng Puok ng Dilim. Ang kwentong ito ay nagbibigay daan sa mga mamamayan na unawain ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-asa, at kung paano ang isang simpleng batang tulad ni Amara ay nagdudulot ng malalim na pagbabago sa kanilang buhay.